magandang umaga po. Ito ang sabayang pagsasayang papawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sabayan din po tayo napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong mundo at ganoon din sa pamamagitan po ng ating live stream sa www.untvweb.com. Dati po siyang negosyante, dating mamamahayag, dating gobernador at ngayon isang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Siya po ang kasama natin ngayon sa studio. Kontrobersyal ba ang pangalan niya? Kayo na po ang bahalang humusga. Let's welcome to the program, Eastern Samar Representative Congressman Ben Ebardone. Kong, welcome. Good morning po. Good morning po. Good morning, Kong. Have a seat, please. Thank you. Thank you din, sir. At pinagbigyan mo kami. Hindi naman akong dapat magpasalamat. Let's get it straight. Ikaw ba pinaparinggan ni Secretary former Senator Ping Lacson? Yung tungkol sa bank houses? Oo, na kumita raw. Hindi ko alam. Kaya lang tinanong ako, nag-react lang ako. Hindi ko alam kung ako, no? Kasi marami naman kaming mga congressmen sa Region 8. Pero sa totoo lang, no, kagaya ng sinabi ko, kasi height po 'yun ng aftermath ng typhoon. Wala po akong pakialam dun sa construction ng bank houses. Wala po akong kinalaman sa moves ng DPWH. Nung pumutok lang po ng issue na yan, saka po ako nagsiyasat. At nalaman ko po doon na ang DPWH mismo, ang nangalap ng mga contractors, volunteers in fact, no, galing sa iba't ibang rehiyon pa yung iba, na magtayo ng mga bank houses doon, na wala pang pondo, etc. So wala kang connection sa mga contractors. Wala. Kasi yung iba nga mga taga Bicol, yung iba taga Surigao, yung iba Cebu, ganun. But how are you dealing with Secretary Lacson ba ngayon? Ngayon, coordination level kami, no? May mga request, mga ganun, dumadaan sa opisina niya. So hindi ka naman nahihirapan? Hindi naman, kaya lang ngayon, alam mo, Kuya Daniel, yung ngayon yung lahat nag-iingat Lahat nag-iingat. In fact, ngayon, umiikot ako ngayong recess namin, ngayong break, umiikot ako doon sa lalawigan ko. Pumupunta ako sa mga barangay kasi gusto ko malaman ano talaga yung naitulong ng national government sa kanila. Hindi pa ako natatapos, hindi pa ako kompleto, pero parang may kakulangan. Ibig sabihin, hindi nasusuportahan ng national government ng tama yung pangangailangan nila doon ngayon? Well, kasi hindi naman talaga natin masasatisfied. May kakulangan, may kahinaan, at may kabagalan. At, understandably siguro, kasi ang tingin ko parang lahat nag-iingat ngayon kasi yung issue ng corruption. But did you talk to the President already with regard to these concerns? Kasi close ka naman ngayon sa Presidente, di ba? Actually, hindi pa. Kaya nga nangangalap ako ngayon kasi gusto kong mayroon talaga akong datos na hawakan. Halimbawa, sa isang barangay, ilang yero ang natanggap ninyo sa DSWD kung mayroon man. Ilang seedlings ng coconut ang natanggap ninyo kung mayroon man. Ilan ang natanggap ninyong bangka or plywood or epoxy. Kasi may mga ganun po. Ngayon, pag nakompleto ko yan, ang plano ko, kausapin ang Presidente na ganito yung situation. Pero hindi ba ikaw ang pinakamalaki na nakuha sa DAP funds? Wala, hindi ko nga alam Wala ka bang nakuha sa DAP? Hindi ko alam kung DAP. May mga request ako, yung iba napupondohan, yung iba hindi. Pero hindi ko alam kung DAP. Pwede bang hindi mo alam yung kung galing sa DAP o hindi? Hindi talaga. Kasi di ba, PDAF? Yung PDAF alam namin. Hindi na pwede sa PDAF. Wala na sa PDAF. Okay. Dahil nahinto na yung PDAF. Okay. Ang DAP hindi pa nahinto bago na i-declare ang unconstitutional, di ba? Okay. So, hindi ka aware sa DAP? Hindi mo alam yung DAP? Hindi ko alam. Ang pumutok. I think kahit sino yata, kasi nabasa ko ngayon sa pahayagan, kahit si Congressman Nery Colmenares na talagang vocal critic sa DAP,
di umano'y nakatanggap din siya ng DAP funds. Pero sabi niya, nag-request kami ng pondo, nag-nominate kami ng projects, napondohan. Hindi ko alam na DAP pala yun. Ganun. Pero ganun ba ang kalakaran ninyo na tanggap lang kayo ng tanggap ng pera nang hindi nyo inaalam kung saan galing? Ganun siguro. To be honest, ganun. Kasi ang kadalasan sa amin... Talagang delikadong makulong kayo nan dahil, di ba parang kahit sa batas natin merong tinatawag din na anti-fencing law. Binili mo lang yung nakaw, mali na, di ba? Correct. Kung yung tumanggap ka ng nakaw, ginamit mo yung kung halimbawang nakaw, halimbawang illegal yung kinuha mo, hindi ba parang it is a responsibility that you should actually give focus on. Correct. Ngayon lumabas na ito kasi ang nangyayari kasi halimbawa isang barangay, isang munisipyo magbibigay ng resolution sa amin. Congressman, hingi kami ng ganito ganyan, classroom, daycare center. Yung resolution naman nila, i-endorse namin either DPWH, DBM or kung FMR yan sa Ngayon yung iba napupondohan, yung iba hindi. Kasi di ba halimbawa kagaya na sa PDAP meron kayong limit. Or, di ba? Ilang million? 40 million for 40 million infra. sa inyo, no? Infra. So 40 million. 30 million ang soft. Yung soft, Bali, total 30. So, 70. total of 70. Okay. So more or less, ina-assess mo yung 70 na yon kung naubos mo na ba o hindi pa. Correct. Di ba? So kung naubos mo na, magtataka ka na ngayon kung saan ang manggagaling naman yung kasunod. For certain, alam mo hindi na sa PDAP galing yun. Correct. Hindi mo ba binilang yon? Hindi, wala. Hindi na. Ba't hindi ka nagbibilang? Ng 70 million lang ang allotted sa akin. Di ba dapat para makapag-prioritize ka ng tama, you should know kung magkano na nagastos mo. Kasi yung iba, kuya, dumidiretso na sa halimbawa, kahapon nga, example ito, in-interview ko ng ng ilang reporter sa Congress. Sabi ko, halimbawa, mayroong mga mayors, 3 mayors sa Eastern Samar. Mayroon silang project galing sa DA, foreign funded. Kailangan ng counterpart na parang 10%. So halimbawa, mayroong project silang 20 million, so ang 10% doon 2 million. Wala silang pera dahil itong bayan nila, 6th class municipality o 5th class. So humingi sila sa akin, nag-request. Ako naman, pinasa ko sa Malacanang, DBM, narilisan sila pang counterpart. So diretso naman dun sa kanila sa LGU po yun. So yung mga ganon, mahirap mag-monitor Ganon So kaya nagiging prone kayo sa corruption pagka ganon. Parang tanggap lang kayo ng tanggap Hindi mo alam kung saan ang gagaling. Well, ganun talaga yung sistema. Pero hindi naman dumadaan sa opisina namin, no? Hindi naman kami nag-implement. Pero hindi ba totoo na meron talagang kumikita din ng mga congressman pagka, halimbawa, base sa allotment? That's a given fact, di ba? Doon sa allotment ninyo, may kinikita kayo talaga. May SOP pa nga kayo, di ba? Yan ang kailangan natin imbestigahan. Hindi, totoo hindi na may SOP kayo o wala? Ay, ako wala. As far as sa bagay, di ka naman naamin. Pero, what I'm saying, di ba, alam mo naman, politika, matagal ka na sa politika. Ito ngayon ko lang sasabihin to in public, sa television. Nung first term ko as congressman, mayroong lumapit sa akin. Ang tawag dun sa Congress, livelihood ladies. Okay. Lumapit sa akin. Sir, congressman, request po kayo yung PDAF ninyo. Kasi bago ko, first term, may natitira pang 15 million. Sa PDAF mo? Dahil yung 15 million na nakuha na ng previous congressman. Okay. So, dahil sa 30. Kung request kayo, ako na bahala sa DBM? Lahat. Lahat. Ako nang bahala. Alam mo, pag pirma lang, mayroon magbibigay na siya. Sabi niya. Basta pipirmahan mo lang? Pipirmahan ko lang yung request. Magkano inaalok? Pagka 10%. Of the total na halimbawa, kung wala naman siyang, in fairness, wala naman siyang inano na kung 1 million, 2 million, kung ilan lang, sabi niya. Basta sa kabuuan, 10% ang bibigay sa'yo. Bibigay. Pag pirma pa lang. Pag na-release pa yung SARO, additional pa. Additional? Magkano ang ilang percent naman? 40. The 50. Wow. 50% ang pag na-release sa SARO. Very tempting. Pero alam mo, sabi mo, mukhang maliit yata yan.
60-40 tayo. So, ano nangyari? Sexy pa. Kasi may iba pang anyway, may under, meron pang ibang alok, Anyway, anong tawag dito? Nung governor ako, ang dami kong scholars. No? Ang daming scholars. Kasi education at health ang tutok ko nung governor ako. Ang pangako ko, nung mag-congressman ako, tuloy-tuloy yung scholarship program. So, sabi ko dun sa babae, sabi ko, pasensya tayo, ganito, ganyan. Ako na very, politely sinabi ko. Pero hindi ba valid naman yung, alimbawa, hindi ba talagang kailangan naman yung kontrata? Okay naman. Well, meron kasing ganun, di ba? Karamihan livelihood eh. Yun, mga naririnig natin ngayon. Training, livelihood, et cetera. Mamimigay ng kung ano-ano. Pero sabi ko, ang bulk ng PDAF ko is scholarship. Yung natitira kako sa medical, yung sa mga hospitals. Nilalagay natin sa hospitals para pag may kababayan tayong nakakasakit, charge na doon yung bayaran. So, sabi ko, after that, wala na akong na-encounter. Pero yun, personal kong encounter. Na talagang meron. So, na-identify ninyo yung mga lumalakad ng ganon. But do you... ang dami doon sa Congress. Ang tawag nila doon, livelihood ladies. Livelihood ladies. Tapos magaganda pa. Magaganda pa. Mga sexy pa. May ilan ang na-date mo doon? Wala. Papatay tayo ni Commander. Pero, given that, ibig sabihin, talagang may nagsasakomb sa ganung system. Naman kaya sa Senate, di ba, inamin naman ng iba doon na talaga may mga ganun eh. Pero ano ba, paano ba nagiging nagiging labag sa batas ito? Kasi parang di ba merong mga sistema minsan, ako halimbawa, supplier, inalok kita, tulungan mo ako makabenta dito kay ganito. Pagka nakabenta ako kay ganito, siyempre, meron naman akong pakonsuelo para sa'yo. Or yung pakonsuelo ko para sa'yo, ayaw mo man tanggapin, let's put it to where you want to put the money. But paano ito nagiging illegal? Siyempre, una-una, pag tumanggap ka, illegal na yun. Pangalawa, pagka nag-exert ka ng influence, halimbawa, sa supply, merong bidding rules sa 91.7. Hindi, wala ka naman pakialam na doon sa mga bidding na yun dahil di naman ikaw mag-i-implement eh. Pero kung ipirma ka lang naman, kung kausapin mo yung back, kung halimbawa ako, pag-exert ako, pagbigyan nyo itong supplier, bawal yun. So meron mga ganun din na talagang ganun ang ginagawa. Kung yung base sa example mo, ganun siguro bawal yun kung makikialam ka dun. So hindi mo ba ginawa yun sa buong term mo or what? Or na meron kang tinawagan? Hindi ako yung kaso ng itong mga medium rise buildings na pinapatayo sa Iloilo at saka sa Pasig na sa pondo mo ba galing talaga? Hindi. Wala akong wala kang kinalaman doon? Wala akong kinalaman dyan. Narinig ko dyan, ewan ko, yung kay Senator Drilon, pero mayroong akong nabasa na dokumento na itong mga buildings na ito na tinatayo para sa mga informal settlers, galing sa DAP. So, sa kabuuan, nagkaroon ka na ba ng computation magkano napunta sa'yo na galing sa DAP? Ngayon na lumitaw na to? Hindi pa nga. Actually, pinapaano ko ngayon sa staff ko na kung mayroon ba talagang akong ngayon, i-verify ko kung ang napondohan ito, kung galing saan. Kakausapin ko si Boots, ito ba, kung halimbawa, itong mga projects na ito, napondohan, ito ba, Boots, saan ba galing to? Sa DAP ba ito or what? Pero definitely, wala akong ghost project, wala akong NGO, wala talaga ako niyan. So walang napunta sa mga kailan Poles? Wala talaga. So hindi ka nagbigay sa mga kahit anong NGO? Kahit anong NGO, wala. So anong mga napagbigyan mo lang? Karamihan, yun nga, yung hard, yung infra, at saka yung hospitals, at saka state university scholarship. Gaano ka ka-loyal sa presidente ngayon? Before you answer that, we'll pause for a break.